Ang iyong bahay ay patuloy na nakikipag-usap sa iyo. Araw-araw ito ay nagpapadala ng mga subtle na signals at patterns na karamihan sa mga tao ay hindi napapansin o binabaliwala. Ang mga ito ay maaaring maliit na pagbabago sa environment, mga kakaibang coincidences o mga recurring na events na tila walang kahulugan sa unang tingin. Ngunit ang katotohanan ay ang mga signs na ito ay maaaring indicators ng mga paparating na shifts sa iyong buhay, lalo na sa iyong financial at personal na circumstances. Ang mga taong sensitibo sa kanilang environment at nakakapag-interpret ng mga signs na ito ay madalas na mas prepared para sa mga pagbabago. Nakikita nila ang mga opportunities bago pa dumating. Nakakapag-adjust sila ng kanilang actions at decisions para i-maximize ang positive outcomes. Sa kabilang banda, ang mga taong bulag sa mga signs na ito ay madalas na nagugulat sa mga sudden changes at nahihirapan mag-adapt. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito kung saan tatalakayin natin ang 8 powerful na signs na maaari mong makita sa iyong bahay na ayon sa principles ng environmental psychology at pattern recognition ay indicators ng mga paparating na positive changes at shifts ng luck sa iyong buhay. Bago tayo magpatuloy, mahalaga na maintindihan mo ang framework ng video na ito. Hindi tayo nagsasalita ng supernatural o magical phenomena. Ang mga signs na ito ay interpretable sa pamamagitan ng psychology ng perception, ang science ng pattern recognition at ang understanding kung paano ang ating environment ay nagre-reflect at nag-influence ng ating internal states at external circumstances. Ang ating subconscious mind ay napaka-powerful na pattern detector. Ito ay patuloy na nag-o-observe ng ating environment at nagpo-process ng information na hindi namamalayan ng ating conscious mind. Kapag may significant na changes na paparating sa ating buhay, madalas na ang ating subconscious ay nakadetect na nito at nagmamanifest ang awareness na ito sa pamamagitan ng ating attention sa certain environmental signs. Ang mga resulta at interpretations ay maaaring mag-iba sa bawat tao. Ang video na ito ay pang-edukasyon at perspective sharing lamang at hindi pamalit sa professional advice sa anumang aspeto ng buhay. Ang iyong personal na discernment ay palaging dapat na primary guide mo. Kung handa ka ng matutong mag-read ng signs sa iyong environment at maging mas aware sa mga indicators ng positive change, isulat mo sa mga komento, ang parira lang nakikinig ako sa mga signs ng aking bahay. Ang declaration na ito ay iyong commitment sa heightened awareness. Simulan na natin ang exploration ng 8 signs. Hayaan mong ikwento ko muna sa iyo ang kwento ni Rosalinda, na isang 53 taong gulang na businesswoman mula sa Iloilo City. Si Rosalinda ay nagpatakbo ng maliit na catering business sa loob ng 15 taon. Ang negosyo ay stable ngunit hindi talaga lumalago. Parang stuck sa isang komportable ngunit limited na level. Isang umaga, habang naglilinis si Rosalinda ng kanyang living room, may napansin siyang kakaiba. Ang isang picture frame na matagal nang nakasabit sa pader ay biglang nahulog ng walang malinaw na dahilan. Walang lindol, walang malakas na hangin at walang sino man na nakahipo dito. Basta na lang nahulog. Ang karamihan ng tao ay maiisip na ito ay simpleng aksidente na kailangang ayusin at kalimutan. Ngunit si Rosalinda ay mapagmasid na tao. Naaalala niya ang sinabi ng kanyang lola noong bata pa siya. Kapag may bagay na biglang nahulog o nagbago sa bahay ng walang malinaw na dahilan, may pagbabago na dumarating sa buhay. Makinig ka dahil may gustong sabihin ang paligid mo. Sa halip na baliwalain ang event, nag-reflect si Rosalinda. Ano ang picture na iyon? Ito ay isang old family photo na kuha noong siya ay nagsisimula pa lang ng business. Parang may message na ang lumang chapter ay nagtatapos at may bago na magsisimula. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, naging mas attentive si Rosalinda sa opportunity sa paligid niya. At parang magic, ngunit actually ay heightened awareness, may nakita siyang partnership opportunity na dati ay hindi niya napapansin. Isang hotel chain na naghahanap ng exclusive caterer. Si Rosalinda ay nag-apply, nakipag-meet at nakuha ang contract. Sa loob ng 1 taon, ang kanyang business ay tripled ang size. Ngayon, kapag tinanong siya kung kailan nagsimula ang transformation niya, palagi niyang sinasabi na ito ay noong umaga na nahulog ang picture frame. Hindi dahil ang pagkahulog ay may magic, kundi dahil ang event na iyon ay naging catalyst para magising ang kanyang awareness at magsimulang mag-pay attention sa mga opportunities na nakapaligid sa kanya. Ito ang essence ng pag-read ng signs. Hindi ito about superstition o magical thinking. Ito ay about cultivating awareness at using environmental cues bilang triggers para sa heightened perception at proactive action. Ngayon ay ibabahagi ko ang 8 signs na kapag nakita mo sa iyong bahay, ay maaring indicators ng paparating na positive shifts at changes ng luck. Ang unang sign ay ang unexpected na pagkahulog o pag-move ng mga objects. Katulad ng nangyari kay Rosalinda, ito ay isa sa mga classic na signs na something is shifting.
Kapag ang isang object na matagal ng stable ay biglang nahulog o nagbago ng posisyon ng walang obvious na physical cause, ito ay maaaring indicator ng energetic shift sa iyong space. Mula sa psychological perspective, ang ating subconscious ay naturally na attracted sa anomalies at changes sa ating environment. Kapag may unexpected na event, ang ating attention ay automatically na napupunta doon. Ang sign na ito ay essentially ang iyong environment na nag-i-interrupt ng iyong autopilot mode at nagsasabing may attention na kailangan dito. Ang specific na object na involved ay maaring magbigay ng additional insight. Kung ito ay related sa iyong past, baka may closure na darating. Kung ito ay related sa iyong finances, baka may financial change na paparating. Kung ito ay related sa relationships, baka may relationship shift na incoming. Ang important na response kapag nakita mo ang sign na ito ay huwag baliwalain. Mag-pause at mag-reflect. Ano ang object? Ano ang connection nito sa iyong buhay? At paano ka magiging mas aware sa mga opportunities sa susunod na mga araw? Ang ikalawang sign ay ang sudden appearance ng insects or animals na hindi usual sa iyong bahay. Ito ay maaaring isang butterfly na pumasok sa iyong window, isang dragonfly na lumanding sa iyong balcony, isang unusual bird na namataan sa iyong garden, o kahit isang stray cat na biglang laging bumibisita. Sa maraming kultura, ang certain animals ay considered na messengers ng change. Ang butterflies ay traditionally associated sa transformation. Ang dragonflies ay connected sa prosperity at good luck. Ang certain birds ay believed na carriers ng good news. Mula sa scientific perspective, ang animals ay extremely sensitive sa environmental energies at changes. Sila ay may senses na mas developed kaysa sa atin. Kapag may unusual animal presence sa iyong home, ito ay maaaring indicator na may something different sa energy ng iyong space na maaaring reflection ng upcoming changes sa iyong life. Ang important na response ay observe at reflect. Anong klasing animal? Ano ang behavior nito? At paano mo ito makokonek sa current situation sa iyong buhay? Ang ikatlong sign ay ang recurring dreams about your house. Kapag ang iyong bahay ay nagsisimulang lumabas sa iyong mga panaginip, lalo na kung recurring ang mga ito ay powerful na indicator na may significant na processing na nangyayari sa iyong subconscious related sa iyong home at security. Ang dreams about discovering new rooms sa iyong bahay ay classically interpreted bilang discovering new aspects ng iyong sarili o new opportunities sa iyong buhay. Ang dreams about repairing or improving your house ay connected sa personal growth at improvement. Ang dreams about visitors coming to your house ay related sa new people or opportunities na entering your life. Ang ating subconscious ay often na nakaka-perceive ng changes bago pa man sila mag-manifest sa physical reality. Ang dreams ay one way ng ating subconscious na mag-communicate sa ating conscious mind. Kapag recurring ang house dreams, may something significant na gustong i-convey. Ang important na response ay maintain ng dream journal. I-record ang iyong dreams about your house at look for patterns. Ano ang common themes? Ano ang emotions na nararamdaman mo sa dreams? Ano ang possible na connection sa iyong waking life? Ang pang-apat na sign ay ang spontaneous na desire para sa major cleaning o decluttering. Kapag bigla kang nag-feel ng overwhelming urge na maglinis ng bahay, na itapon ang mga lumang gamit at i-reorganize ang iyong space, ito ay often na subconscious na preparation para sa incoming changes. Ang phenomenon na ito ay well-documented sa psychology. Bago ang major life transitions, maraming tao ay naturally na nag-engage sa nesting o preparation behaviors. Ang ating deeper self ay nakasense na may change na paparating at nagpe-prepare ng space both physically at energetically para sa new chapter. Kung bigla kang naging restless sa clutter sa iyong bahay, kung biglang hindi ka na satisfied sa arrangement ng iyong furniture, o kung may sudden urge kang mag-renovate o mag-improve ng certain areas, ito ay strong indicator na may significant shift na approaching. Ang important na response ay follow the urge, maglinis ka, mag-declutter ka, i-reorganize ang iyong space. Sa pamamagitan ng physical na aksyon na ito, hindi ka lang naghahanda para sa changes, kundi actively mo ring ina-invite ang positive transformations. Ang ikalimang sign ay ang unusual sounds o patterns sa iyong bahay. Ito ay maaaring creaking sounds na hindi mo pa naririnig dati, rhythmic tapping na walang obvious source, or even patterns ng silence na different sa usual. Ang ating bahay ay may natural na soundscape na nag-become familiar sa atin over time. Kapag may deviation mula sa usual sounds, ito ay agad na nakuha ng ating atensyon. Ang changes sa soundscape ay maaaring physical na indicators ng changes sa structure ng bahay, ngunit sila ay din maaaring reflections ng energetic shifts. Sa mas practical na interpretation, ang unusual sounds ay maaaring triggers para sa heightened awareness state. Sila ay nag-i-interrupt ng ating habitual patterns at nag-o-open ng space para sa new perceptions at insights. Ang important na response ay investigate the source kung possible, ngunit also use the opportunity para mag-reflect. Ano ang iyong current life situation?
Ano ang mga areas na maaaring mag-undergo ng change? Paano ka maging mas prepared at proactive? Ang ika-anim na sign ay ang sudden changes sa lighting o atmosphere ng bahay. Kapag ang certain room ay biglang parang mas bright o mas dark kaysa usual kapag may certain time ng araw na ang light ay pumapasok sa bahay sa unusual way, o kapag ang overall atmosphere ay biglang nagbago, ito ay noticeable sign. Ang lighting ay profoundly affects ating mood perception at energy levels. Ang changes sa lighting, whether natural or perceived, ay maaaring indicators ng internal shifts na nagmamanifest sa ating perception ng external environment. Kung ang bahay mo ay parang mas bright, mas welcoming at mas positive lately, ito ay maaaring reflection ng positive changes na happening or approaching sa iyong life. Kung certain areas ay parang dimmer o heavier, maaaring may mga aspects ng iyong buhay na nangangailangan ng attention at clearing. Ang important na response ay trust your perception. Kung may area ng bahay na parang suddenly different, spend some time there at reflect. Ano ang feelings na lumalabas? Ano ang possible connection sa iyong current situation? Ang ikapitong sign ay ang unexpected visits o contacts mula sa people from your past. Ito ay hindi strictly bahay-related sign, ngunit ito ay madalas na nagmamanifest sa bahay setting. Kapag may biglang tumawag o bumisita na matagal mo nang hindi nakakausap, ito ay powerful indicator ng energetic movement. Ang phenomenon na ito ay connected sa concept ng synchronicity na coined ni Carl Jung. Ang meaningful coincidences ay often na-occur kapag may significant shifts na happening sa deeper levels ng reality. Ang past connections na biglang re-emerge ay maaaring carriers ng messages, opportunities o catalysts para sa change. Ang important na response ay be open at receptive. Huwag agad mag-judge o mag-dismiss ng unexpected contacts. Listen to what they have to say. May something sa reconnection na ito na maaaring relevant sa iyong current journey. Ang ikawalong sign ay ang sudden changes sa your plants o garden. Kapag ang mga halaman na matagal ng stable ay biglang nag-bloom ng extraordinary o biglang namatay ng walang obvious reason kapag may bagong growth na lumabas, o kapag may sudden changes sa overall health ng iyong plants, ito ay significant sign. Ang mga halaman ay extremely sensitive sa energies ng environment. Sila ay madalas na nagre-reflect ng energetic state ng bahay at ng mga nakatira doon. Ang sudden positive changes sa plants, extraordinary blooming at new growth ay madalas na indicators ng positive energy shifts. Ang sudden decline sa kabilang banda ay maaaring indicators ng energetic issues na kailangang ma-address. Sa mas scientific terms, ang mga halaman ay nagre-respond sa subtle environmental changes tulad ng changes sa air quality, humidity, at even electromagnetic fields. Ang mga changes na ito ay maaaring connected sa broader environmental at life changes. Ang important na response ay observe carefully. Ano ang specific changes? Aling plants ang affected? At paano mo ito mai-interpret sa context ng iyong current life situation? Ngayong na-discuss na natin ang 8 signs, mahalaga na pag-usapan kung paano properly mag-respond sa mga ito para ma-maximize ang positive effects. Ang una ay cultivate daily awareness. Ang pag-notice ng signs ay nangangailangan ng baseline awareness ng iyong environment. Gumawa ng practice na mag-observe ng iyong bahay daily. Pansinin ang small details. Eventually, magiging natural sa iyo ang pag-detect ng changes at anomalies. Ang pangalawa ay maintain a science journal. Kapag may napansin kang unusual event o sign, i-record mo ito. Isulat ang date, ang specific observation ng iyong feelings at ang context ng iyong life sa panahong iyon. Over time, maaari mong makita ang patterns at connections. Ang pangatlo ay pair observation with action. Ang mga signs ay most valuable kapag they lead to action. Kapag may sign ng incoming opportunity, maging mas proactive sa paghahanap at pag-grab ng opportunities. Kapag may sign ng needed change, gumawa ng actual changes. Ang pang-apat ay balance openness with discernment. Hindi lahat ng events ay meaningful signs. Minsan ang nahulog na picture frame ay simply loose nail. Ang key ay openness na may discernment. Be open to seeing signs, ngunit use your rational mind para i-evaluate kung ang interpretation ay makes sense. Ang panlima ay share and discuss. Ang mga signs ay often na mas clear kapag discussed with others. Share your observations with trusted friends o family. Ang kanilang perspectives ay maaaring mag-offer ng insights na hindi mo nakita. May mga tao na nagtanong sa akin kung paano mag-distinguish sa pagitan ng genuine signs at ng random coincidences. Ang honest answer ay walang absolute na way to distinguish. Ang parehong interpretations ay valid, depende sa framework na ginagamit mo. Ngunit narito ang aking perspective. Kung ang pagtingin sa certain event bilang sign ay nag-lead sa positive actions, heightened awareness at better outcomes, ito ay functionally valuable regardless kung ito ay objectively meaningful o hindi. Ang value ay nasa effect sa iyong consciousness at actions, hindi sa metaphysical na truth.
Si Rosalinda na binanggit ko sa simula ay hindi certain kung ang nahulog na picture frame ay cosmic sign o random na event. Ngunit ang interpretation niya na ito ay sign ng change ay nag-lead sa heightened awareness na nag-lead sa nakikita ang opportunity na nag-lead sa business growth. Ang chain ng effects ay real at positive regardless ng original interpretation. Ito ang practical wisdom sa pag-read ng signs. Hindi kailangang maging supernatural believer ka. Kailangan lang maging open sa possibility na ang iyong environment ay may wisdom na pwedeng ma-access kung willing kang mag-pay attention. May isa pang importante na aspect na gusto kong i-share. Ang mga signs ay not just predictive. Sila ay also participatory. Ang meaning na ini-assign mo sa isang event ay nagiging part ng creation ng outcome. Kapag nakita mo ang sign ng incoming luck at nag-act ka na parang totoo ito ang iyong actions at energy ay nag-contribute sa actualization ng luck na yon. Ito ay hindi magical thinking. Ito ay basic psychology ng expectation at behavior. Ang positive expectations ay nag-lead sa positive actions na nag-lead sa positive outcomes. Kaya ang invitation ko sa iyo ay this. Sa susunod na mga araw at linggo, maging mas aware sa iyong bahay at environment. Pansinin ang mga changes, anomalies at patterns. At kapag may nakita kang something unusual sa halip na i-dismiss ito bilang random, mag-pause at mag-reflect. Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang possible meaning nito. Paano ito maaaring connected sa iyong buhay ngayon? At paano ka maaaring mag-respond sa paraan na positive at proactive? Ang bahay mo ay constant na companion at witness sa iyong buhay. Ito ay may wisdom kung willing kang makinig. Ang mga signs ay available sa lahat. Ang question ay kung sino ang may mata para makita at may wisdom para mag-respond. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng bagong perspective sa iyong relationship sa iyong environment, hinihiling ko na i-like mo ito at i-share sa mga friends at family na maaaring ma-appreciate ang ganitong awareness. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na videos tungkol sa environmental awareness at holistic living. Isulat mo sa mga komento kung may recent na sign ang napansin mo sa iyong bahay at kung paano mo ini-interpret ito. Gusto kong marinig ang iyong experiences at observations. Ang community sharing ay nagpapayaman sa ating collective understanding. Salamat sa pagbibigay ng iyong precious time sa Inner Mind Espanyol ngayong araw. Nawa ang iyong mga mata ay maging bukas sa mga signs ng iyong environment at ang iyong buhay ay mabless ng awareness at wisdom na nag-lead sa positive transformations. Magkita tayo sa susunod na video.